Gibarugan sa mga sundalo sa 10th Infantry Division sa Philippine Army nga dako og natabang sa kalinaw sa Davao Region ang gimugnag National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun NTF-ELCAC hilabi na sa kampanya kontra insurehensiya. Gani pipila ka tuig na nga natagamtaman sa Rehiyon 11 ang kalinaw dihang nadeklara ang insurgency free. Kini taliwala sa panawagan karon sa Makabayan Block nga wagtangon ng NTF-ELCAC nga namugna panahon sa administrasyong Duterte. Malaking bagay po ang nagawa ng ELCAC. At least dito sa atin, sa Region 11, we are very sure, no? Pwede namin siya actually tawagin na naging game changer siya sa security situation, no? Dito sa ating area. Kung saan yung talamak yung ating mga atrocities, mga NPAs, no? And now, kung titignan natin, lahat ng mga municipios outside Davao region is doing their part, no, for the declaration of their respective municipalities as insurgency free. Of course, for progress to come to their respective municipality. Ang NTF-ELCAC namugna ilalom sa Executive Order 70 kung asa gimanduan ang mga ahensya sa gobyerno sa pakigbatok sa komunistang teroristang grupo pinaagi sa whole of nation approach. Sumala sa 10th ID nga pinaagi sa NTF-ELCAC napaabot ang mga serbisyo sa panggamhanan ngadto sa hilit ng mga dapit nga labing nanginahanglan niini. Here comes ELCAC focusing on those affected ng insurgency, sir. That's the reason na nadala natin yung government na banggit po ni Ma'am Dilaray kanina, even the birth certificates and marriage certificates na a-address natin through caravans, no? Grand pulong-pulong dyan po natin na idadala. So whole of nation approach, sir, na malaki po ang impact sa 10ID. Gipahayag usab sa Police Regional Office 11 nga pinaagi sa NTF-ELCAC daghang mga proyekto ang nadalit ngadto sa komunidad. Nakikita na ng community kung ano yung kagandahan na walang CTG sa kanilang lugar. Kasi pumapasok na ang mga livelihood projects, pumapasok na ang businesses, mas maganda yun ang mga daan. Kasi dati na nandun pa yung mga CTG, sinusunog kasi nila yung mga equipment, no? Yung mga ginagawang development ng government na sa kanilang lugar ay sinestop ng CTG. Pero sa ngayon na insurgency free na ang Davao Region, nakikita nila ang kagandahan nito. So sila na din mismo yung nag-inform sa amin kung may nag-a-attempt na pumasok. Anaa sa 906 ka people's organization nga mga kanhi sakop ug supporter sa komunistang kalihukan ang naestablisar ubos sa area of operation sa 10th ID ang padayong nahatagan og panginabuhian. Through the deployment of our mobile community support sustainment teams and the community development teams actually. So binibisita natin, kung titignan natin yung mga post sa ating mga battalions, may mga nag-harvest ng tilapia, ng mga livestock, no? May nagtatanim. So iba't ibang people's organization na livelihood ang nandoon, no? Ilalom usab sa ELCAC ang amnesty program kung asa daghang mga kanhi rebelde ang naka-avail na. Sa datos sa 10th ID, sa isinta ang kinatibuk ang ihap nga nakapahimulos niini. Diin 37 ang nakahatag na ug kompletong documentary requirements. 17 ang ongoing pa ang proseso ug unom ang under evaluation. Gipaniguro usab sa DILG 11 nga magpadayon ng implementasyon sa NTF-ELCAC sanglit walay mando gikan sa nasudnong panggamhanan nga wagtangon kini. Ang nahitabo manggod karon, murag wala gyud plano nga buwagon ang atong National Task Force ELCAC. Kay ngano man gani ang atong present administration nga Marcos administration during that time nagsugod pa kay former Secretary Benhur Abalos ang plano sa pangatong panggamhanan o panggobyerno ipadayon ang National Task Force ELCAC kay para nga adunay tabang nga mahatag nato sa atong mga FRs nga mo surrender lakip na ug kauban ng ilang mga pamilya. Hugtanong gikondena sa NTF-ELCAC ang panawagan sa Makabayan Block nga wagtangon ang task force o gihulagway nga usa ka pagpahimulos sa kasamtangang political climate nunod sa pagkaaresto ni kanhi Pangulong Duterte. Daiza Libong, Newsline Philippines, stay safe.